Guys, for today's video, Happy New Year to everyone. I think this is the right time para i-revive natin ang ating mga finances. When I say i-revive, magkaroon tayo ng resolution na simulan natin mag-ipon at mag-ipon. So medyo gone with the days na puro tayo utang, puro tayo gastos. Yeah, meron pa rin ganun, but somehow kailangan natin i-empower ang sarili natin na mag-ipon. At dahil dyan, pag-usapan natin si Own Bank. Si Own Bank, kamusta ba si Own Bank ngayon 2025? Ideal pa ba ang digital bank or online bank si Own Bank this 2025? Well, tara pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. First and foremost, sobrang quick introduction natin kay Own Bank. Si Own Bank ay isang rural bank. Pero most of the Own Bank transaction right now ay nasa internet na. So they shifted most of their transaction from face-to-face na naging mobile banking na or online banking. Si Own Bank ay Rural Bank of Cavite. Yun yung dati niyang pangalan. And then naging under ni Akulaco Group of Companies si Own Bank. Ayan. So ang headquarters nila is yun pa rin yung branch nila sa Cavite pa rin. So yeah, yan yung basically brief of background ni Own Bank. So medyo matagal na rin si Own Bank, around 50 plus years na rin siya dahil nga Rural Bank of Cavite siya before. So now the question is, okay pa ba si Own Bank na maging online bank this 2025? So check natin ano ba yung advantage ni Own Bank para dito kayo magbangko. Unang-una sa lahat, ang kinagustuhan ko kay Own Bank is the 6% interest rate. 6% interest rate per annum. Ibig sabihin nito, sa 100,000 na ilalagay mo dyan sa savings account mo from January 1 to December 31, kikita yan ng 6,000 pesos. Yun yung 6%. Though meron pang deduction niya na withholding tax na 20%, so around 4,800 yung magiging net interest ni Own Bank. Itong 6% na to, base interest pa lang yan. Medyo malaki to compared sa mga online and digital banks natin like si Maya, si Cbank. So si Own Bank medyo more than a year na nasusustain niya yung 6%. So far right now, dahil 6% pa yan, I recommend na mag-register kayo at gamitin niyo si Own Bank kasi hindi naman laging 6%, di ba? Alam naman natin ng yung mga online banks natin, mga digital banks natin is mataas talaga sa una and then bumababa. While mataas si Own Bank kayo, grab the opportunity na magbangko kay Own Bank. Additionally, 6% lang pero you can work your way out para magkaroon ng mas mataas na interest. Though yung mas mataas na interest is cap up to 50,000 pesos dahil sa mga vouchers. Pero you can go as high as 100%, 200%, 300%, even 1,000%. Nasubukan ko na yan dahil sa mga referral vouchers. So yung mga pumapasok sa akin vouchers, yun, ino-open ko siya. Tapos umabot ako one time ng around 1,000%. Pero ang limit nun is 50,000 pesos. So mataas. Kaya kung makikita nyo, itong screenshot ng aking Own Bank is medyo malaki yung kinita ko dahil sa mga referrals. Dahil sa inyo. Yan, maraming salamat po. May chance din kayo na magkaroon ng higher interest rate because of referring. Just in case lang naman na gusto nyo pa. Okay, second reason kung bakit okay pa si Own Bank this 2025 and mas maganda na i-avail nyo na to right now habang meron pa is daily ang pagkikredit nila ng interest. Ibig sabihin nito is everyday makikita mo na kumikita yung pera mo. Parang siyang passive income. Parang naglagay ka ng pera dyan at hintayin mo na dadagdagan siya. Parang ganon. Basically, ganon naman talaga ang pagbabangko. Pero ito kasi, daily natin nakikita. Whereas sa mga ibang banks, makikita natin yan monthly or quarterly. So parang 'di ba, mas nakaka-encourage na nakikita mo na by 50 pesos, 100 pesos, nadadagdagan yung pera mo with Own Bank, 'di ba? Parang nilagay mo lang dyan yung emergency fund mo kumita pa ng magkano? 100, 200, 300. The daily crediting of the interest acts like sort of parang passive income talaga siya. Okay, number 3 reason ko is si Own Bank ay free pa ang bank transfer. Though guys, I have to caution everyone na medyo mix to ng InstaPay
at saka ng PesoNet. Medyo ingat-ingat kayo guys sa pagta-transfer. I-check nyo mabuti kasi nakalagay naman yan pag magta-transfer kayo, nakalagay real time or with PesoNet within 24 hours, ganyan. Meron kasi basta na lang tayo nagta-transfer, hindi natin napapansin na PesoNet pala yung ginamit na transfer type niya. So kung PesoNet, during banking hours lang yan. So yun pa actually, kung nag-transfer ka ng Friday at hindi sumama sa cut-off, well, Monday na yung darating. So ingat-ingat din. Pero guys, free po ang bank transfer with own bank. So check nyo na lang po mabuti bago kayo mag-bank transfer. Okay, number 4. So this is one of the reason or parang weak point ni own bank before. Yung security. Once you log in kasi sa own bank before using your password or using your OTP, it will remain open na. So, wala nang additional login na kailangan. So, yun yung isa sa kinakabahala ng mga tao before with own bank. However, they already enhanced the system. So, nag-implement na sila ng biometrics. So, when you open the app, you can now log in using your biometrics yan. So, kahit paano na-enhance na ni own bank yung security niya. Okay, last but not the least is katulad siya ni Cbank na may promotion in terms of cashback. So right now, meron din promotion si own bank that when you use the virtual card or kung isa ka sa lucky beta user netong own bank debit card, well, you have the chance dun sa promotion nila na cashback. Yan, di ba katulad ni Cbank, meron siyang cashback if you use the debit card ni Cbank. Ganun din naman si own bank right now. So nakikipagsabayan talaga si own bank sa kalaban niyang si Cbank. Ayan. So for me guys, nilalagay ko yung pera ko dito kay own bank, especially yung pang daily expense ko, yung budget namin or allowance namin sa isang buwan. Na ito yung panggastos namin sa palengke, pambaon ng mga bata. So yung expense ko na yon dito ko nilalagay sa own bank. And then kapag gagamit ako sa labas, magbabayad ako ng gas na cash, well, ginagamit ko tong ATM ko with own bank. So, guys, I really urge you na start your ipon journey. Hindi naman ibig sabihin na lubog tayo sa utang, hindi na po tayo makakapag-ipon. Kahit papano, siguro every sweldo, maglagay po kayo ng 500, 1,000, di ba? Para later on, pag talagang emergency, meron kayong magagamit. Di ba? Meron po tayong kasabihan na pag may sinuksok, may madudukot. So, ito po, start ng taon and we're thinking of our rainy days. So, kahit hindi po natin alam kung anong darating, well, matutunan po natin paghandaan itong rainy days natin. Okay? For our question of the day, ano po kaya sa tingin yung bad habits nyo tungkol sa pag-iipon na ayaw nyo nang mangyari this 2025? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Geraldine Pasion Herrera 5436. Sabi niya, totally agree. Shoutout naman po, watching from EU. Oh wow, from Europe. At Geraldine Pasion Herrera 5436, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!